What's up guys, it's almost 7 AM and ang trip natin ngayon ay papunta sa Binondo, Manila upang mag Binondo food crawl. Nakita ko lang kagabi habang nagbabrowse ng YouTube dahil wala na kami mapuntahan. Yung mga pupuntahan kasi medyo sobrang layo, so ipon na kami ng mga pangbili ng mga gamit para camping na talaga tayo sa mga susunod nating mga trip. So ayun na nga, so una nagpagas muna kami dito sa Petron sa may Pulilan, and then nag-breakfast kami dito sa may bagong McDo dito sa may bypass ng Plaridel. Sinuwerte pa ako at merong nakakilala sa ADV natin, and then lumabas siya. Yun pala, galing silang Baguio and member si Sir ng ADV 160. Hindi ko nga lang natanong yung pangalan niya kasi sa sobrang excited ko kasi ngayon lang ako nakamit ng member nung grupo na sinalihan ko dito sa ADV 160. So ayun, shoutout kay Sir kung napanood mo tong video na to. Comment ka naman para makilala kita, mo shoutout kita dun sa sa group natin. So ayun na nga, so nag-continue na kami ng biyahe and nakarating na kami ng monumento by this time. Medyo matagal din yung binyahe namin, hindi ko alam kung bakit, pero okay lang naman. Maganda kasi yung panahon ngayon. Well, I cannot say that maganda nga talaga yung panahon, pero kasi parang uulan buong maghapon. Well, for the rest of the week buka namang uulan, pero itong araw na to napakaswerte. Sobrang gaan ng traffic, wala masyadong araw talaga. Talagang mainit lang kasi hindi mahangin. Talagang lang, humid lang yung panahon. Di na nga nagtagal, nakarating na kami dito sa may Binondo, dun sa may party ng mga Divisoria. Alam ko Divisoria tawag dun eh. Yun lang talaga tawag ko dito eh. Yung mga 168 mall, yung mga 999, mga number ng mga mall. So yun, para sa akin Divisoria na lahat yun eh. Ayun mo ba? Tama ba ako? And then itong mga nadadaanan namin, nagiging familiar sa akin kasi nung unang time na nagpunta ako dito sa Binondo, naglalakad lang. Talagang nilakad lang namin tot lahat ng paligid. Hindi ko pa naranasan na magmotor nun. So dito na nga tayo sa may parating ng Ongpin Street. So dito nangyari lahat nung ating food crawl, and yung mga link sa mga pinuntahan namin ay ginawan ko siya ng custom list sa Google Map. So ilalagay ko yun sa description ng video, and pwede nyo puntahan. Pwede nyo ring i-follow yung aking Google Maps account dyan sa Google Maps link na yan. So makikita nyo yung mukha ko dyan. And then pwede nyo i-follow yung account ko dyan. So doon, ma-stalk nyo ako kung saan ako nagpupunta, kung saan yung mga kainan pinupuntahan ko. Ayun. So ayun, kung gusto nyo lang naman. Itong parking na nakita namin ay unexpected na nakita namin. It is worth 50 pesos, and for the whole day na to ayon kay Kuya. And it's true. Full day nga yung parking na yan. 50 pesos for the whole day. Yeah, what's up guys? So dito na kami sa Chinatown. Dito kami nakapark sa Chongqing. Search nyo na lang sa Google. Tapos maglagay ako dyan sa Google ng ng list nung pinuntahan namin. Masakto rin pala merong dragon kanina. Kaso nangangampanya. Guys, so nandito kami ngayon sa may sa Yuchenko Street. Okay, so number 1 sa pinunta talaga natin dito ay ang Dongbei Dumplings. So nag-detour lang kami para picturean tong yung arko nung Chinatown. And then punta na kami sa Dongbei Dumplings. So yung Dongbei Dumplings, dati pa namin to gustong puntahan. Kaya ito talaga inuna namin. Eh napakaswerte na napakalapit lang doon sa parkingan namin. So yun nga yung Yuchenko Street, nandun siya. And nandun siya sa pinakadulo. So meron din mga tulay na sikat dito sa Binondo, pero nakalimutan kasi namin puntahan eh. So babalik naman kami dito, and talagang kakain lang talaga kami sa susunod. So sana maulit soon, and sana ma-video ko rin pagdating ng moment na yun. Ayan, dito lang sa Yuchenko Street. So yung menu nila nandun naman sa pintuan. Most likely pinakamura is yung 200 pesos for 14 pieces, and then yun yung tinry namin. What's up guys? Nandito kami sa Dongbei Dumplings. Ayan, so naka-order na kami. Mukha namang okay.
Picture lang po. Tagal na namin ano to, pre-pandemic pa. Ngayon lang natuloy. Mahal, pinipicturean mo baka sumarap. Ayan. Sarap mainit sa pakiramdam ko. Yung yung sinasabi ko sa yung hot, di ba? So dito na nga kami sa tapat ng Dongbei Dumplings kumain, dito sa tapat ng One Cafe. Yung iba nga doon sila kumakain sa loob ng One Cafe. Siguro umorder din sila ng cafe, ni One Cafe. Pero kaka-open lang din ng mga business dito by this time. Ng mga 10 na kasi kami dumating dito. Ayan. So merong chili na kasama yung Dongbei Dumplings. Though hindi naman siya ganun kaanghang. Yung sauce niya is para suka. Ayun, gusto ko talaga to. So sabi ko nga, babalik tayo dito para kumain lang talaga nitong Dongbei Dumplings. So ngayon, in-edit ko tong video na to. Natatakam talaga ako na kumain yan. Sana meron akong yung dalawang order niyan dito ngayon habang nag-edit. Titigilan ko talaga to. Gusto kami sa dumplings. Dito sa Chunky maraming tao. Ayan dito. Haba ng pila, next time na lang tayo dyan. On the way sa paghahanap ng fried siopaw ay itong Holland na kasama naman doon sa list natin. So bisitahin nyo na lang din. Pero mga kopya, katulad lang ng bitin yung mga tinda niyan. Ngayon naman dito sa masikip na ali na to, hinahanap namin yung New Poheng. Pero ito yung nakita namin, hindi pala sila yung New Poheng. Pero yung fried siopaw nila, okay naman. Ang kinaibahan nito doon sa fried siopaw ng Shanghai, medyo fresh to. Fresh yung lasa niya. Well, lasang baboy, mas lasang baboy siya compared dito sa Shanghai. Which is, na nga, dito na tayo sa Shanghai Fried Siopaw. Ito talaga yung pinunta namin dito eh. And dito rin talaga kami una nakaranas nung pipila ka talaga bago ka makabili. Siguro mga 20 to 30 minutes din kami naghintay dito kasi inabutan namin, wala na ring luto. So, nagluto pa sila. And actually, inabutan ko pa nung naglalagay sila ng lulutuin. Saglit lang naman. Ayun, mga 20 to 30 minutes. And then, buti na lang talaga. Mga pangatlo si misis ko sa pila. Yun na yun, nakakuha ka agad kami. Sorry sa mga idol tong fried siopaw pero hindi ko nagustuhan yung kikiam nila. Lasa lang kasing okoy. So, para sa mga gusto nun, pasensya na kayo. Honest reviews lang. So, puro gulay kasi yung laman. At saka, puro pandikit, puro gaw-gaw. Hindi ko siya gano'n nagustuhan. And then yung fried siopaw nila, okay naman. Well, parang mas gusto ko nung first time ko na natikman tong fried siopaw nila kaysa nitong kinain namin. And siguro sobrang init lang din kaya hindi ko nagawang lasapin yung lasa ng siopaw. Or di ko alam. Ayan, baka overrated lang talaga. Ayan, so bashin nyo na ako dyan sa comments pagkakataon nyo na. Huwag kayong mag-alala, babalik tayo dito. And titingnan natin kung yun pa rin ba talaga yung feedback ko dito sa mga siopaw na to. Hindi ko kasi alam. Hindi ko maintindihan kung bakit fried siopaw ang tawag dito. Pero steam din naman. Parang gyoza lang na, ewan ba, basta hindi siya fried para sa akin. Para sa mga tutol sa akin dyan, invite nyo ako. Tara, comment down below. And don't forget to like and subscribe kung nagustuhan itong video na to. And syempre, ulit naman tayo. Kaya huwag ka masyadong masaktan dyan, bes. Babawi tayo next time. So dito na nga tayo sa susunod natin and last na kakainan, which is yung Waying Fast Food. So first time ko nakatikim nito sa 168 Mall yata yun. Basta doon sa mga number na mall. Ayan, so pinakilala sa akin ni Kuya JC. So shoutout kay Kuya JC. The best na Binondo food guide natin. Ayan, so dito sa Waying, sobrang tagal namin naghintay para lang makaupo dito. Medyo konti lang din yung na-order namin. Isang beef wonton mami, butchi, tsaka hakaw, and then yung milk tea nila para lang matikman namin. Ito kasing beef mami, mukhang hindi na namin kayang ubusin. Kasi kung yung mga kinain namin kanina, dire-diretso yan, walang pahinga. So naglakad lang kami, then kain, lakad, kain. Talagang legit walang pahinga. Hindi na kami tumambay kung san-san. So ito na yung pambawi. So pumila man kami ng matagal. Yung beef wonton mami nila, sobrang panalo. Kasi ito, hindi maalat, hindi lasang toyo lang. Talagang lasang beef siya. Yung wonton din, sobrang siksik.
Hindi naman siya sobrang kalakihan din, pero sakto lang kasi may beef. Medyo may kamahalan din dito guys. Sa lahat ng kinain na namin, ito na yung pinakamahal. Naka 600 pesos kami dito sa set na kinain namin. And yun lang yun. Hindi pa kami dalawang beef wonton mami nun. Pero acceptable naman compared sa ibang restaurant. So yung complete list guys, ulitin ko lang. Meron ako ilalagay na list from Google. Well, ako gumawa nun sa Google Maps. Pero andun yung list ng lahat ng food crawl itinerary na pwede nyo puntahan dito sa Binondo. Though ito yung mga pinakasikat lang. And dadagdagan ko naman. Pero ang rating nito from number 1 to and so on is based lamang sa aking preference. Pwede nyo kuhanin yung list na yon and gawin yung sarili nyo. And kung gusto nyo, gagawa tayo ng separate video on how to create those lists. And magawa kayo ng sarili nyo mga list na itinerary, na kung saan camping, food crawl, whatever na gusto nyo ilista sa Google Maps. Para every time na titingnan yung Google Maps nyo, maalala nyo, meron palang ganito na minart ko na I want to visit someday. Ayun. So meron tayong mga items dito tulad ng mga pinakita ko ngayon. Yung tong Chunky, yung Four Seasons, ayan, Binondo Bites. Nandun dapat lahat yan. And I will update it kung wala pa yun nandito ngayon. So maraming salamat guys sa panonood. And I hope you like the video, mag-subscribe kung nagustuhan niyo yung video natin. And of course, the more you comment, then the more we will make these kinds of video. And ayun, maraming salamat guys. And wag nyo nga palang kakalimutang i-check yung short natin na kinrate about this Binondo food crawl. So yun. So don't forget to comment your name or whatever that you want to say there. Yan. Maraming salamat guys. See you on our next video.